ari sa kuno, horizontal line test. A function is one-to-one if every horizontal line intersects the graph of the function at most once. Kaisa lang gid mag-intersect sa graph. Kada horizontal line, isa lang gid ang ma-intersect niya sa graph nga point. Then, ari na, inverse function. The inverse function of a one-to-one function f is defined as follows. Inverse of f is equals to, kung tanawon mo ang iyang y, x, x, y belongs to f. Ang x, y belongs to f. Ang inverse niya yx. Kasi kung dogin sulit lang naton ang scale naton. Dari karon pakita ko sa inyo nga kung i-graph naton ang sin theta abi. Ang aton horizontal line is in terms of angle, kag ang vertical line naton niya ang value sang sin sang sina nga angle from -1 to 1. Pero ang arc sine, since inverse siya sang sine, lain naman karon ang axis naton, ang domain niya kag ang range. Kung sa arc sine naman niya, instead nga ang horizontal line kay ina sang sine is angle, subong niya amo naman na siya ang angle ara na karon niya sa vertical axis. Ang ato niya nga number ara sa horizontal axis. So inverse function na ang sine kag ang arc sine. Itanawon ta lang ako niya graph. Okay, so do not confuse the -1 in f raised to -1 with a negative exponent. The symbol f raised to -1x represents the inverse function of f and not 1 over fx. So, sulit na naman lang na. Okay, ang example kay na sang x squared kag sang x cubed. Isus. Okay, continue. Summary of inverse function. In a one-to-one function, each x value corresponds to only one y value, and each y value corresponds to only one x value. Tapos muna na, horizontal line test ng katapat sila. If a function f is one-to-one, then f has an inverse function. So it follows that ang hindi iya one-to-one, why siya inverse function. Kay diri sa summary naton, if a function f is one-to-one, absolutely may ara siya inverse function. The domain of f is the range of the inverse function. Nagsuli ay no, ang x-axis ang isa ka inaya, which is domain niya. Nangin range na iya sang inverse niya. Kundi isa pa function may inverse. Function of, say, function of x. Ang iya nga inverse is inverse function of x, f raised to -1x. Kung ang iya nga domain, which is the x-axis abi isang function of x is ara horizontal, mangin kuan na siya karon sang inverse niya nga function, mangin vertical, ara siya sa vertical. Mas maintindihan niyo na karon, kita ko lang karon. The graph of f and inverse f are reflection of each other across the line y equals to x. So, bali mirror niya, no? O reflection sa isa. To find inverse function of x for fx, follow these steps. Replace fx with y and interchange x and y. Solve for y. Replace y with inverse function of x. Isa, pwede nyo naman lang na siya ma-practice na aton ting concentration na lang subong ang ari sa mga trigonometric na function. Okay, ano nang makita tadi subong? Ini siya is the inverse sine function, but first gin graph niya ang sine function. Sige, bikuha ka mo bi calculator nyo kay step by step po ni siya ipakita sa inyo ang graph sang sine function. Ito may masulod. Sige, yara na may calculator na kamuda, butang nyo sa degrees na mode kay tudlan ta ka mo mag-graph sang sine nga function. Let's say, mahimo ko di sa
x kag y. Kasi ini siya karon ang ako niya x-axis, i-label ko siya as angle theta abi. Ang ako niya nga y is nang iya nga value abi sang sine function. I-graph ko ang sine of theta. So ang sine theta naton or ang iya sina nga value ara lang na in between sang -1 to +1. So mabutang ko di sang limit abi negative. This is negative 1, this is 1, and then mas start ko abi sa 0 degrees. To say this is my 360 degrees, pero kung ang theta naton in degrees, pero kung radian kabalo naman ko mo nga ini siya is 2 pi, no? 2 pi radian, ini siya 0 radian. Ang tunga sang 2 pi is pi, or this is 180 degrees. Ang tunga sang 180 is 90. In between sang 180 kag 360, ang tunga-tunga nila is 270 degrees. Okay. So, sige, ready nyo calculator na. Abi, i-evaluate nyo bi ang sine of 0 degrees. Pila value niya? Sine of 0 degrees. 0, sir. 0. Okay, so, putahan ko na. Ang value sang sine 0 is 0. Ito say sine of 90. Sine of 90 degrees. Sigurado ko positive 1, sir. Okay, positive 1. Sine of 180, 0. Sakto? 0, sir. 0. Okay, sine of 270, negative 1. Sir. Okay, negative 1. Sine of 360, balik na siya sa 0. So, tanawon mo, tanan nga sine sang angle from 0 to 360 and beyond, waay gida sang value nga nagsobra sa positive 1 o kung nagnubo sa negative 1. Okay, ang limit niya is negative 1 to 1. Pwede siya ara gid sa negative 1 to 70 na siya, or ara siya sa positive 1. Kung sugpunan ko pa ni, because sine function is periodic, musingon pwede ni siya kasigi-sige up to kung pila man da, no? 1 million angle mo da ang degrees mo abi, no? 1 million degrees mo, sige-sige man lang niya sa iya, pero ang value niya is in between negative 1 to 1. Rita sa iya madugang ko abi tunga sine of 45 degrees. Mga, if this is 0.5, hindi ni siya 0.5, sigurado ko ang 45. 0.7, sir. 0.707 na siya, no? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and then 1. So, 0.5, 0.6, mga 0.7, ari sa didampi. Kitaon nyo lang dang ginadrawing ko? Yes, sir. Okay. So, ang tunga-tunga naman sang 90 kag 180, this is 135. 90 plus 45 is 135. May the same na siya nga value, no? This is 0.707 siguro. I-testingin nyo sa inyong calculator. Sine of 135 is 0.7. Okay, so 0.707. There is 180, in between sang 180 kag 270 is 225. Sine of 225 degrees. Makita mo nga ini siya nga level karon is mga 0.707 man na siya. And ang sine 225 is 0.707. Ang 315 naman, ini 315 may the same value na siya nga negative 0.707. So damo na ta points, no? Kung i-connect ko ni siya, muna siya color para kita niyo. Sige ko pa na sine of 1 degree, sine of 2, 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 90 na. Malabi na. Isa-isa akong kugin na. May mga points na siya in between. Pang connect ko na siya. Makakuha ako sang mo sining graph, no? Okay. This is a sine function, graph sang sine function or sine theta.
So may value siya in between 0 and 1, no? May 0.5, 0.6, 0.7, 0.9 hasta sa 1. Pero hindi siya magsobra sa 1. Hindi kakakita sang sign of an angle nga more than positive 1 or less than negative 1. So amo ni siya ang iya ni nga ginpakita. Ugaling ang iya di nga tagaan sang range from negative pi over 2 to negative 1. But silingon ang inyong calculator na siya, na program na siya sa pag-evaluate sang sine function sa sinilang nga range. Bali nag-idog siya isa ka 90. So this is negative 90 kung ato na siya i-extend sine of negative 90 kuha wala. Sine of negative 90 is negative 1. Ari na di siya. Sakto? Sine of negative 90 degrees. Okay. So, kung i-continue ko ni, kag gindetermine nila nga ang value or ang mahatag sang inyong calculator is ini lang. Bali ini. From negative pi over 2 or this is negative 90 to positive 90. So, hasta lang di. Negative 90 to positive 90 kag ang iyang value is from negative 1 to positive 1. So muna ang graph ya sang sign, no? Kung i-graph naton ang sine function. Remember nga why ni siya nag-end hasta lang sa 360. May ara kada 360 plus 90, 360 plus 180, 360 plus 270 and so on. Ako na siya cycle na siya. Kasi may period siya o may periodic siya nga characteristics. So anong but silingon sini? Kapakita nga silinga di, the range of y equals to sine x is negative 1 to 1. Bali mo ni siya aton y, no? Ini siya mga aton y. May range siya nga negative 1 to 1. So the domain of the inverse function will be negative 1 to 1. Okay. The same siya sa aton nga value sang y. Kaina ang domain sang aton nga sine function is ari di, no? From negative 90 to negative 90 to 90. Karon inang domain na mangin range na siya karon sang aton nga inverse sine or arc sine. So silinga di, so the domain of the inverse function will be negative 1 to 1. Remember nga ang domain ga-refer na siya sa x, no? Sa horizontal line. Kag ang range ari kadiya mabase sa vertical line. So kung ang aton nga sine function ang domain niya is ini ang horizontal, ang iyang range siya ang vertical, sa inverse sine or sa arc sine suli bali ang iya nga domain dito ya karon amo ya ang vertical naton niya sa sine. Okay, ipanaog na og bla kadali para ma-compare naton. Are ang sa A is the sine function. Ang sa B is the arc sine. Y is equals to arc sine of x or y equals to arc sine of x. Notice nga there is a sine from negative pi over 2 to positive pi over 2. Amo niya ang aton nga x sa B. Gin-shift niya na there is a y. Ari niya saya subong negative pi over 2 to pi over 2. Na-notice nyo? Ang label diri sa horizontal nangin vertical diri sa arc sine. Kag ang iya nga vertical diri sa sine nga from negative 1 to 1 nahimo nga horizontal diya ang label ya sa arc sine from negative 1 to 1. So amo nang ginasiling niya nga inverse function is daw may reflection siya, no? Sa y equals to x, kag ang iya nga range subong sang aton nga arc sine is from negative 1 to 1
kag ang iya yang ang iya nga domain is negative 1 to 1, kag ang iya nga range is from negative pi over 2 to positive pi over 2. Walang taon mo, iniduga letter S yan, no? Ang aton nga sign. So, ang inverse niya is daw nagsuli, no? Imbis nga diri sa tani kung itiyugon mo bala, kung tiyugon ko ni siya pa counterclockwise diri sa tani ma letter S, galing kay ga mirror siya, daw nag reflection siya diri sa piak, daw na baliskad siya. I-move ko ha. Kung i-move ko ni siya pakadto dito, kag ini-move ko diri, ang guwa ya sinatani ano siya, muna siya, oh. Siya. Galing kay i-mirror ko ni siya, maamo ni siya. So, ang inverse function, mirror siya, ginsip mo kag gin-mirror ang inverse niya, mo nang iya nga itsura. Basta tandaan yun lang nga ang sign is amo ni itsura niya, ang arc sign niya amo na. And then ang iyang range sang arc sign is domain sang sign and vice versa. Basic man lang na siyang definition, at least kabalo ka nga may mga reflection na sila, basta inverse. Ang importante diri is ini ang iyang range, negative pi over 2 to pi over 2, dala ang negative pi over 2 because y is in between negative pi over 2 to positive pi over 2. We can think of y equals to arc sine of x or y equals to arc sine of x, as y is the number angle in the interval negative pi over 2 to pi over 2, because sine is x. Example, amo ning aton nga unit circle. Magsiling na sila nga ang sine function may ara siya, diri lang naton makita, kung amo niya bing aton nga unit circle, ang sine nga function is ari lang na di. Kung amo ni ang aton nga ang value negative pi over 2 to pi over 2, okay, diri siya, no, ang arc sine negative pi over 2 to pi over 2. So, ang aton nga angle is from negative 90 to positive 90. Nga may value siya nga kung sa sine, negative 1 to positive 1. Bali, paano ko ni-ikuan man? May tani kung makalambot tadi karon sa iya nga summary. Testing abi arc sine of sa calculator niyo, no, para nga makakwanta. Arc sine of 0.5, pila iya value in degrees lang. 30, sir. 30 degrees. So, ang 30 degrees in between sang negative pi over 2 to positive pi over 2. In between sang negative 90 to positive 90. So, ang 30 degrees somewhere here. Abi arc sine of negative 1. Negative 90. Okay. Arc sine of positive 1. Positive 90. Okay, negative. I-try be arc sine of 2. Undefined, sir. Okay, so error. Ang butya silingon sini, hindi kakakwa sa angle, no? Kay tungod ang calculator ninyo is or ang sine function may value lang sang arc sine from negative 1
to positive 1. Butsulingon, negative 1 to positive 1, amo lang ni ang arc sine naton nga function. Mag less than negative 1 ka, tingi bala. Arc sine of negative 1.5. Undefined man, sir. Undefined man gyapon. Arc sine of positive 1.5 is undefined, but in between sini nga value may ara ka sang may value ang aton nga angle, no? Arc sine of in between sang negative 1 to positive 1. Amo nang iya nga butsingon. Butsingon may limit lang siya. Kay tungod ang inyong calculator naka-program sa principal angle lang na ilang nga panawag. Isa pa gid nga illustration siguro as a basic nga concept nga ihatag ko sa inyo. Kung magsiling ko abing sine of 30 degrees. Sine of 30 somewhere here. Sine of 30 degrees. Okay, 30 degrees. Mga pila iya value na di. 0.5, di ba? 0.5. Okay, so this is 0.5. Kung magdalan ta kamo di sa sine of 150, dre abi. Sine of 150 degrees. 0.5 man. 0.5 man, sir. Okay, so 0.5 man. But silingon, may ara ka multiple values diri pagid. 360 plus 30 degrees, may 0.5 ka man di. 360 plus 150, may 0.5 ka naman di. So, kadamo sang value nga ihatag sa different angles, okay? Kung ikot tumukon mong inyong calculator. So, amo na siling nila sa programmer siguro sang calculator niya. Mag-amo na infinite values ang ihatag ko sa matumok sang sine of sang arc sine of 0.5, damo-damo nga angle. So, ginlimit na lang nila, amo na ang kita nyo ni ang blue nga ni, ginlimit lang nila, sige, ang ihatag lang nga principal angle sang inyong calculator is between negative 90 to positive 90. Damo nang ang iyang logic because kadamo-damo sang value sang arc sine sang different angles nga natuon dira because periodic ni aton nga sine function the same sa cosine, periodic man na siya. So ginlimit lang nila kagintagaan nila sang range para sa ginpili nila nga principal angle. So amo ni from negative pi over 2 to positive pi over 2 ang principal angle sang aton nga sine function. Okay, siguro daw nag-amat-amat na naklaro as we go along sa aton nga module sanagan pagitas na karon. Kung daw libog pang ulo nyo, makakadto tadi karon sa problem solving, mas lingkar mo nga hapos mo lang liwat. So, remind ko lang liwat ang aton nga angle sa sine is negative pi over 2 dala up to positive pi over 2. Ang aton nga arc sine nga value dapat negative 1 to positive 1. Okay. Dire testing na ta sa example. Finding inverse sine values. Sugot ta sa sine. Magsiling na sila nga y is equals to arc sine. Ang paris per mina sang arc sine is number. Kag ang ginapangita sina angle. Magsiling sa arc sine of 1/2. But silingon, ano ang angle? Amo ning akon nga clue din, no? Ito number ko sa inyo. Ining letter A, ginapangita yan na ano ang sa aton lingwahe abi. Ano ang angle? Arc sine 1/2. So pangita mo, y is an angle. Arc sine or arc tangent of 3, arc tangent of 4. Singon, arc tangent ang tangent ya amo na abi para sini ang angle nga may arc sine nga 1/2 is ano? Okay? Ang angle nga may arc sine nga negative 1 is ano? Amo na ang iyang paris per mis ang arc sine is number kag ang ginapangita sina is the angle. So ang problem, find the value of its real number y if it exists. Remember, y is the angle. So arc sine of 1/2, i-refer ta kamo diri sa aton unit circle. Siling ta ang arc sine
Okay, pag evaluate kita sa arc sine, may range lang siya nga from negative pi over 2 muning sa dalom abi kag pi over 2 sa babaw. Such that nga ang value is from ang arc sine naton is from negative 1 to positive 1. Dito refer sa pinaka ang after sang kama, this is 0, negative 1, diriya 0, 0, positive 1. Ang tanan nga value sang aton nga diri sa y, negative square root of 3 over 2, negative square root of 2 over 2. Amo ni siya correspond sa paris sang aton nga arc sine. Ang sa sulod naman di karon iya sang arc cosine. So ang akong ipakita sa inyo, pos nabi magsiling siya arc sine of 1/2. Pangitaon nyo na di sa unit circle ang 1/2 kadto kadi sa after sang kama 1/2 ini hindi man ni kay negative 1/2 ini 0 are ini positive 1/2. Subot silingon ang angle nga naga-correspond sa arc sine of positive 1/2 is this one, 30 degrees or pi over 6. Amo nang iyang graphical abi nga illustration sa arc sine of 1/2. What is the angle nga ang iyang arc sine is 1/2? In short, kung magsiling ako nga sine of 1/2 is equal to sine of 30 degrees is equals to 1/2. Okay? Pero kung angle lang ipabilin ko di i-arc sine ko ni siya, i-arc sine ko man ni ang sa right side as if ani tagaan ta kamo sang as if i-cancel nyo lang niyo arc sine kag sine singon 30 degrees is equals to arc sine 1/2. Dawa mo na iya ako niyabi nga method or para nga ma-remember ko nga kung magpangita gali isang angle ang sine function or sine of an angle multiply ko lang sa arc sine, kung anong ginawa ko sa kabila gagawin ko rin sa kabila because nagsugod siya sa sine of 30 degrees is equals to 1/2. So kung i-arc sine ko muna, mabili niya is angle na lang. Now, kadto to di sa letter B. Y is equals to arc sine of negative 1. Pangitaon ko naman di karon. Diri lang nga area ha. Ini lang nga area ho. From negative pi over 2 to computer. Okay, ari na. Ibalik na. From negative pi over 2 to pi over 2 lang or negative 90 to 90. Pangitaon ko da ang negative 1. Ang negative 1 is, negative 1. So, ang akong karon nga y, which is angle ang ginapangita, is negative 90. Now, siling nga di, basi bala magpinsar ka nga ang ihatag mo is 270. Hindi kagid maghatag sang angle nga ang arc sine niya is negative 1 nga 270. Although sakto na siya kung ang taon tadi sa aton unit circle, positive 270. But siling niya ang range sang aton dapat nga arc sine sa graph naton sang arc sine is from negative 90 to positive 90. Ang 120 tungod sobra sa 90 hindi na siya. Ang 135, 150, 180, 210, 225, 240, kag 270 excluded na siya sa aton nga angle kung given ang arc sine. Ang angle nga ihatag naton, ang principal angle is from negative 90 to positive 90. Amo nang iyang butsilingon din sa hambal ya di. Letter B, writing the equation y equals to arc sine of negative 1 in the form of y sine y equals negative 1 shows that y equals to negative pi over 2. Notice that the point negative 1, negative pi over 2 is on the graph of
y equals to arcsine of x. Kag may ari na di siya quotient. In example 1b, it is tempting to give the value of arcsine of -1 as 3 pi over 2 or 270 degrees because sine 3 pi over 2 is also equals to -1. However, ang balya ni, 3 pi over 2 is not in the range of the inverse sine function. Diba? Kay, ari, tagaan niya tadi sa dalom-dalom sang range sang inverse sine. Ang iyang range lang dapat is -pi over 2 to pi over 2. Outside sinada is hindi na range ang arcsine function. Tatandaan nyo na ha, kagdal unta ka mo dibla sa iya summary. Mayroon na di siya namin nga summary after sang cosine. Ma-jump lang ko di anay ha. Yes, ari siya. Paglaan ta ko mo mag-interpret siya. May ara kita inverse function sang sine, cosine, tangent, cotangent, secant, kag cosecant. Ang iya nga domain sang aton nga inverse sine is siling takay na to. Kita nyo ni naka-bracket, hindi parenthesis. So kung naka-bracket gani sa aton advanced algebra, dala no? Sa number line, included ang -1 up to +1. Outside siya na, hindi na domain niya sang arcsine. Ang aton niya nga range, ara siya sa interval nga -pi over 2 to pi over 2 or -90 to +90. Ang quadrants of the unit circle is ara lang siya sa quadrant 1 and 4. Ang ito kayong siling ta na ang aton arcsine, ari lang di. Okay, quadrant 1 kag quadrant 4 ang iyang range. Ang cosine naman, okay? So, tandaan nyo, ang inverse cosine, may pareho siya domain sa inverse sine, -1 to 1. Pero, ang iyang nga interval ya is from 0 to pi. Ari di saya, oh. Ang aton yung, is ari di. Ang inverse cosine, ari saya, oh. From 0 to pi or 0 to 180 degrees. So, balik na to sa babaw. Kay, i-draw ko naman sa inyo ang cosine. Para makita nyo ang cosine naman na function. Parehas ang ginhimo ito kayo na. Okay. Ang sine, divide ta ni siya, 0, 360, this is 180, this is 90, this is 270, ang sa babaw niya is +1, ang sa dalong niya is -1, ang graph sang aton nga sine is 0, and then 90 ma +1, 180 ma 0, 270 ma -1, 360 mabalik sa 0. Okay, amo ning aton nga sine of theta. Now, ang cosine naman is, ari, sige, gayin nyo ko da value sa inyong calculator. Cosine of 0. 1, sir. 1. Sorry sa di. Cosine of 90 degrees. 0, sir. 0. Cosine of 180. Cosine of 180. -1. Cosine of 270. 0, sir. 0. And cosine of 360, that is positive. Kung ako naman na siya nakuhaan ang individual niya point by point abi sa i-increment ko siya by 1 degree, siya 1, 0.9, 0.8, 0.7 hasta sa 0. Kung i-graph ko na siya, amo naman ang i-itsura. Amo niya ang cosine nga function. Okay. Ang iya naman niya karon niya nga range sang cosine is slingat to kay na from 0 to 180 bali ini. No? Ari siya, nan. From 0 to 180 amo niya ang aton nga ang iya nga domain. Okay? So, kung i-graph ko naman niya ang arc cosine, i-reflect ko siya ang x himuon ko y kag ang y himuon ko x, amo niya ang itsura niya.
sang arc cosine nga graph. Nga ang iya nga value, ang iya nga range is from -1, dala ang -1 to +1. Kag ang iya nga angle is from 0. Notice ay siya na naog din, no? Nag-start siya sa 0 pakadto sa pi. Okay, ari. From 0 to pi. So, halin diri sa 0 to pi, which is 180, amo niya ang amo niya ang iya sang cosine nga range. Pero ang sine naton niya sling niya kaina is from diri sayo -90 to +90. Ari diya ang aton niya nga angle nga gina-consider sa arc sine. Ang arc cosine ari sa iya sa 0 to pi or 0 to 180 degrees. So, masolve ta di bala problem. Ari naman, finding the inverse cosine values. Magsiling na sila nga arc cosine of 1. Dito gani, ang sa arc cosine, ang angle nga gina-refer niya, ang principal angle niya is from, ari sayo, no? 0 to pi or 180 degrees. Diri tayo tanan mangita isang arc cosine. Kung arc sine, diri tayo nga angle. Kung arc cosine dira, so y na di labot ya sa arc cosine. Ang programming sa inyong calculator is y na di. Ari na di saya from 0 to 180. Example, y is equals to arc cosine of 1. Pangitaon ta di ang diri dampi sa mga left side nga 1. Ari siya, oh. Arc cosine of 1. So, anong angle yun da? That is 0 degrees. Okay? 0 degrees. So, sa solution niya din, because the point 1, 0 lies on the graph of y equals to arc cosine x in figure 9, notice including ang 0, including man ang 180 degrees sa iya nga range. Ang arc cosine sa iya nga function is from 0 to 180. May equal sign, oh. Y is in between 0 to 180. Hindi lang yan kay greater than 0, kundi greater than or equal to 0, less than or equal to pi. Slinya di, alternatively, we can think of y equals to arc cosine of 1 as y is the number in 0 to pi, whose cosine is 1. So, pangitaon tadi, ang na-determine natin nga 1 sa cosine nga area or sa x-axis sa aton nga unit circle, and then amo na ng angle nga correspond sa iya nga value. So, itry natin abini ang arc cosine of negative square root of 2 over 2. Pwede nyo lang niya dayo matumok sa calculator niya, no? Kung tagaan niya ka na isang value, which is principal angle na nangyatag sa calculator nyo. Pero kung may ara ka unit circle, pakita ko lang sa inyo, ginasyo ko lang kung diin siya dampi sa aton unit circle. So, ngitaon tani ang negative square root of 2 over 2 sa x nga side. Ari siya, oh. Negative square root of 2 over 2. So, correspond siya sa 3 pi over 4 or 135 degrees. Okay, y equals to arc cosine negative square root of 2 over 2. Kung pangitaon ko di, ariyo, may negative square root of 2 over 2 man di. Pero, hindi ni siya pag-ihatag. Okay? Nga hindi ni siya pag-ihatag. Tungod, kay ang arc cosine ari lang di from 0 to pi or 0 to 180. Ang ining 210 niya, sobra sa 180, so outside na ni sa iya nga range. So, slinga di, we must find the value of y that satisfy cosine y equals to negative square root of 2 over 2, where y is in the interval 0 to pi. Since ang iniya ang 2 to 5 is outside sa interval niya nga 0 to pi, so hindi siya pwede, which is the range of the function y equals to arc cosine of x. The only value for y that satisfy this condition is 3 pi over 4. Again, this can be verified from the graph. Move on.
of figure 9. Okay. So, dito figure 9 na to. Figure 9. Okay. So, dapat ang angle naton is from 0 to pi. Okay. So, 3 pi over 4. Nga ang iyang arc cosine is negative square root of 2 over 2. Hindi ka magkuha sang 5 pi over 4. Okay? Siguro gamat-amat na klaro, no? Jutay pa na nga kuha na. Jutay pa nga mga sample-sample karon maintindihan nyo na ni about range, about domains, ang anton nga arc sine, arc cosine, ibang pagit. Now, kadto tali anay sa inverse tangent naman or sa tan to the minus 1. Remember nga kung arctan, ang ginapangita natin siya is the angle, pero ang pares ng arctan is the number. Ang arctan, masulod naman di siya, ari, ang iyang value is, waay maupod ang negative pi over 2, may asymptote di siya sa negative pi over 2, may asymptote man di siya sa pi over 2. No? Ini, pi over 2. Kag ang iyang value is from 0 to positive infinity, ang graph balas ang tangent, no? Kag from 0 to negative infinity. Therefore, ang iyang arc tangent or ang graph sang iyang arc tangent malimit ta sang aton karon nga angle from negative pi over 2 slightly higher than negative pi over 2. Hindi gid na siya mag-equal sa negative pi over 2. Notice nga diri ho, y is in between negative pi over 2 pero wala equal sign. Okay? Unlike to ya sa sign kaina nga ang y naton is in between pero may equal sign to diha. Butang ko bala. Sa arc sign kaina, y is in between pero may equal sign. Negative pi over 2 to positive pi over 2. Ang tangent ya, wala ya equal sign, no? But silingon, hindi included ang negative 90 kag ang positive 90. Kung di ka magpati, kuha sa calculator, testingi, tangent of 90 degrees. That is pi over 2. Ang tangent ya, ay, no? Ano siya? Pila values ang tangent of 90 degrees? Harap pa ka mo da? Error, sir. Yes. Error. Okay. So, buti nga, hindi dala. Dari may asymptote di siya sa pi over 2. Testing niya abi ang tangent of negative 90 degrees. Error ni, no? Error, sir. Error man gyapon. But, testing niya abi ang tangent of 89.999 degrees. May value pa na. Sigurado ko may ara pa na. May ara, sir. May ara. Mga pila? May ara pa, sir. Kalaba, sir. Sige, mga pila? 5,729.57, sir. 0.57. So, ang value yaya... 58 lang. Sige, okay kaso. 58. Kaina, kung sa sign taya, ang arc sign, ari lang ya, limit ya ang number naton between negative 1 to 1. Di siya pwede ka sobra sa 1. Pero ang tangent, pwede ya hasta 1,000, no? Pwede ka ni million ni siya eh. Testing 89.9999999. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abi, siyam ka 9 kung pwede pa da sa calculator nyo. 89, butaan yung datanan. 0.99999. Pwede, sir. Pwede, pila. Laba-laba, no? Dako-dako kayo nga value. Because, ga-asymptote di siya, oh. Masaka ni siya nga masaka. Pero, hindi gid na siya mag-touch diri sa 90 degrees. Bawal nga mag-touch ang tangent sa 90 degrees. Kay, error na siya or infinite ang iyang value. So, pwede ni siya million, taas-taas kayo value, dako-dako. Pero, hindi kagid ka paabot sa iya sa 90 degrees. Munang limitation. Amo na nga y nila na digin, butang ang equal. Y is greater than lang
negative pi over 2 pero hindi mag-equal. Pero ang sign niya, ining sign, pwede ya mag-equal. Okay? So, nag-amat-amat na, klaro, ang mga range sang kasi function. Ang sign, siling ko, ang iya nga angle is from negative 90, including negative 90 to positive 90. Ang cosine niya, or arc cosine, ang angle nga iya nga gina-consider dira is from 0 to pi, including 0, and including also pi or 180 degrees. But ang tangent is slightly higher than negative 90, but slightly lower than positive 90. So kung tanaw ta, ari lang di saya sayo aton nga unit circle. Kung ang sine kaina bilog ni, ang cosine naman niya from 0 to 90 bilog man ni siya. Ang sa arc cosine, ang sa arc tangent, ang angle nga gina-refer naton, y niya including, y man na including, ari lang di siya. Negative pi over 2 to pi over 2. Magtumo ko mo sa inyong calculator, ang principal angle, amula na daang napakita niya. Okay, katotoo sa problem solving naman Namuunta niya. May ari pa. Ang inverse cotangent. Ang inverse cotangent naman, or arc cotangent, ang angle niya, pareho tani sa cosine pero wala lang equal sign. Di ba? Ang cosine is from 0 to pi. Ang arcsecant from 0 to pi, pareho lang sang cosine. Pero, y not equal to pi over 2. May limitation. From 0 to pi or 0 to 180, pero hindi pwede ka pi over 2 or exactly 90 degrees. Okay? Ang arc cosecant, ari saya sa negative pi over 2 to pi over 2. Pareho lang sang sign ng iyang angle range. So, graph of different inverse function, ang arc cotangent is may asymptote siya, from 0 to pi, not including 0. Okay? Ang value niya, hindi mag 0, hindi man mag pi, sang arc cotangent. Ang arcsecant, hasta lang di siya sa, halin sa negative infinity up to negative 1. Dala ang negative 1, may solid di siya nga dot Kag, in between, sang negative 1 to positive 1, why ga-exist ang arcsecant. Masugod naman siya sa 1, pakadto sa ining line, iyang asymptote ni. Isa niya. Arc cosecant from negative 1 to negative infinity, from positive 1, including positive 1 to positive infinity. Okay, so mga mga reminders lang na siya. Amo ni siya ang summary para nga maintindi, makuha nyo, ma-grasp nyo gid kag ma-compare ang kasi inverse function. Ang sign, ang iyang domain sang arc sign, negative 1 to 1, including negative 1, negative 1 point, negative 0.9, negative 0.8, 0, 0.1, 0.2, hasta lang sa positive 1. Ang interval niya sa angle, negative pi over 2 or negative 90. Notice nga naka-bracket siya, busin upod ang 90, negative 90, pakadto sa positive 90, kaya ang quadrant niya is quadrant 1 and 4. Ang sa arc cosine, negative 1 to 1, including negative 1 kag 1, in between yung mga values, okay lang. Pero outside sinada, hindi na kaya sang arc cosine sa inyong calculator. Then, ang interval niya is from 0 to pi, including 0 and pi. So, pwede 30 degrees, 40 degrees, pero hindi ka magsobra sa 180. Pwede ka 180. So, ang iya quadrant is quadrant 1 and 2. Ang arc tangent naman, pwede negative infinity to positive infinity. Pero, hindi siya, ang interval niya sa negative 90 kag positive 90. Tungod kay ma-error na siya.
Pwede siya di ka value negative 1,500,000 or positive 2,089,99999 degrees na siya. So, quadrant 1 and 4, ang arc cotangent, still pwede negative infinity to positive infinity ang domain, pero ang iya nga angle or ang iya interval is from, hindi included ang 0 kag ang pi, from 0 to pi. Then, to pare-pareho lang ni siya sa cosine ang cotangent. Pero ang sa cosine niya dala ang 0 kag ang pi. Iyaya hindi kay kuan sa iyo inang parenthesis. So ang iban union, okay, negative infinity to negative 1, dala ang negative 1. Balik ta to sa arcsecant. Are, ang arcsecant hasta lang siya sa negative 1. And then union positive 1 to infinity. Are, ang arcsecant negative infinity to negative 1, dala ang negative 1, and then from positive 1 to positive infinity. Union sila, busingon may ara in between nga hindi pwede. Magsalingta gani nga union sa atong to graph sang inequality, basta union or siya may left side kag may right side, in between hindi pwede. Pero kung intersection or common sa ila, singon isa lang sila ka value. You will notice nga ang sa arcsecant kag cosecant may mga union o may mga values na hindi pwede. May ara yan pwede man. Ay, hindi na gid man siya tama gid ka importante At least kabalo lang tabla mag-interpret kung anong iyang abot sila. Pinaka-importante ari guro. Finding inverse function values, degrees, measured angle. Arctan of 1. Sapos na yan yeah. Solution. Here, theta must be in negative 92, positive 90. But because 1 is positive, theta must be in quadrant 1. The alternative statement, tangent theta is equals to 1, leads to theta equals to 45 degrees. Okay. So, kung tubukon nyo sa inyo calculator, ang arctangent of 1, silingon sina, tangent of theta is equals to 1. Ang opposite niya is the same ratios ang sa iya nga adjacent. Okay, so ano na siya, di na siya dampi. Since tangent theta is equals to sine theta over cosine theta, ano siya? Ang sine niya is square root of 2 over 2. Ang iyang cosine is square root of 2 over 2. Ang 2 kag 2 cancels out. Square root of 2 over square root of 2 is equals to 1. So arctangent of 1 is equals to, ang theta natin is 45 degrees. Write the equation sa letter B. Theta is arcsecant of 2. No? Arcsecant of 2. So, nga di write the equation as secant theta is equals to 2. Paano kung siya himuon? Kung para nga makancel ko ni ang arcsecant, multiplyan ko siya sang secant. Secant of arcsecant of 2, kag ang theta multiplyan ko man sang secant. So, as if ang gyawang. As if cancel ni sila nga duha, as if lang. Secant theta is equals to 2. Write the equation as secant theta is equals to 2. Amo ni siya ang natabo. For arcsecant x, theta is in quadrant 1 or 2. Because 2 is positive, theta is in quadrant 1. And theta is 60 degrees. Since secant 60 degrees is equals to 2. Secant of 60 degrees. Ang secant is 1 over ano gani? Cosine. Okay. 1 over cosine. Ano pagit?
The inverse trigonometric function keys on a calculator give correct results for the inverse sine, inverse cosine, and inverse tangent function. Praktisan nyo lang sa calculator. Arc sine of 0.5 is 30 degrees. Sige, B, try nyo, B, kung sa radian nga mode. Ini, degrees ni siya nga mode, eh. 30 degrees, arc sine, radian nga mode. Sa inyong calculator. Arc sine of 0.5, pila? 31 degrees, sir. Hindi degrees. Radian, B. Arc sine of 0.5, 30 ha? Hindi 31 ha? Dapat 30 ni siya. 0.5 0.5 so, to 3. 0.52 5 to 3. 3. Amo na? May sugban pa Sige pa. 5, sugpo niya 5, sir. 5. Sige pa, B. 9, 8. 9, 8. 9, 8. Why na? 7, 7, 7, 7, 5. 7, 7, 5. 5. Okay. So, kung radian ni siya, i-convert na siya bisa degrees kung maglapit-lapit siya sa 30. Pi radian equals to 180 degrees. No? So, 0.523598775 multiply nyo sa 180 kag i-divide sa 3.1416 abi. Dapat approximately equal sa 30 degrees. Try lang. Kay gadipindi ni ang inyong answer karon kung anong mode ang inyong calculation. So, 30, sir. Okay, mga 30. So, kung bantayan nyo ha, basi kung may nagamit siyang calculator nyo, ginset niya sa lain nga mode, radian or rad na grad or degrees, dapat mag-calculate ka mo sa exam. I-check nyo bidanay para nga kung ang ginapangita in degrees, so degrees in your answer. Kaya basi kung naka-radian, masiling ka, sir, kaya mo muna di sa calculator ko, ang ginatagya is 0.523598. So, ang answer naton niya, answer key naton is 30 degrees. So, why mo man ginbutangan unit nga radian, amo lang ni. So, be sure nga i-completohon nyo. Kung degrees man ang unit, kung radian. Okay, ano pa gidi? Ari. Ang arc second, okay sa iya, no? Tungod sa inyo calculator, kung lang taon nyo da, ang ara na da is arc sine lang, arc cosine, kag arc tangent. Doy pa ko kita calculator nga may ara key nga cosecant, arc cosecant, kag arc secant, kag arc cotangent. Tanawabi inyo, basi may ara da sa inyo calculator. Sa akong diya, sine, cosine, tangent, dason arc sine, ang shift niya, arc sine, arc cosine, kag arc tangent. Sa inyo may ara or wala man ni? May ara ni wala? Wala. sir. Wala. Okay. So, kung may problem kita nga arc cosecant or arc cotangent, paano ta na i-kwaon? So, gitudloan ta dis ang inyong module kung paano. Ariyo. Kung secant of x, arc secant of x is evaluated as diri ka maagi sa arc cosine provided i-reciprocal mo ni ang x. Di ba? Ang secant always pare siya cosine, no? Cosine secant. Ang kwa naman niya, ang cosecant, ang sine iya nga reciprocal. So, kung iwaay siya sa calculator, ang arc secant, pwede mo siya ma-evaluate using arc cosine. Pero i-invert mo na instead niya x, 1 over x mo siya. Okay, amo na siya. And then, may paalaala di siya sa negative na value sang arc cotangent. Kung negative gani, ang gamiton mo is ma-plus ka 180 degrees. Pero kung positive, if x is greater than 0, okay lang. Arc tangent. Mag-evaluate sang
arc cotangent kay y sa calculator, so gamitan ta tangent, arc tangent I mean, provided inverse ta ang x, mahimo siya 1 over x kung ang x is greater than 0 or positive number. Pero kung less than 0, ma-add lang ta 180. Okay? Basahon nyo lang na yung module. Pero sini, find y in radians if y is equal to arc cosecant of negative 3. So, hindi nyo na matumok sa inyong calculator. So, nag-agi di siya sa arc sine niya. Okay? Kaya ang reciprocal sa cosecant is arc sine, provided ang negative 3, gin, kuha yaman ang reciprocal, 1 over negative 3. To obtain, gin-set niya ni Anay ang calculator niya sa radian. Kay base kung ang inyong calculator ara nakaset sa degrees, kag pagtan-aw nyo di ang answer sang module is negative 0.3398. Ay hindi gid amoya may sala gini calculator kuya, bakli ko liwat calculator, bakli ko liwat nga aman. Yun compute ko diho ang arc sine sa 1 over negative 3, ang balsang module namon negative 0.339839. Pero nga ako niya, hindi, mga 40 degrees ang tingnan or negative 30 degrees. Kuha ni mama mo calculator mo, kag inset iya sa radian. Sakto man na. Ay, salamat. Hindi na ako kabakal calculator. So una ako na muna, no? Why ka balaga pay attention sa mode sang calculator kung degrees kag radian. Kay salo ka, kung saan ikabingit nga daan ang trigonometry, no? May radian, measure, may ara siya degrees. So, practice-practicean nyo lang, ano. Okay, ano pagiti? Buro dugay pa ako. Pagit. Rin na. Muni, pinakanami pagit ni. Daw mo gini puro magwa sa midterm. Finding function values using definitions of the trigonometric function. Budugabudlay ni Sir Rao, design of arc tangent 3 over 2. Dasun tangent sang arc cosine negative 5 over 3. Remember nga sine ang paris niya sina or cosine or tangent, sine angle, di ba? Sine 30 degrees, sine 40 degrees, sine 90 degrees. Busingon, ang arc tan 3 over 2 is the angle. Okay? So, i-plot mo ni siya anay, arc tangent 3 over 2. Busingon, ang tangent sini is 3 over 2. And then, pag nakita mo na nga, ang iya opposite is 3, ang iya nga adjacent is 2, masolve mo na siya karon ang iya nga sine. Ang ginhimo niya. Let theta is equals to arc tangent of 3 over 2. So, busingon, ang iyan ni sine of theta. Paris ang sine, di ba? Angle. Okay. Ang arc tangent niya, or arc sine, number na iya paris. Pero, arc tangent, ano nga itong hambal ko sa inyo? Arc tangent of 3 over 2, busingon sini, anong angle? Pinapangita iya sini, ang angle nga paris ang sine, mo na siyang theta. Let theta is equals to arc tangent of 3 over 2. And thus, tangent theta is equals to 3 over 2. Mo galing na, sir. Let theta is equals to arc tangent of 3 over 2. Therefore, kung i-multiply ko ni sa tangent, ang right side, multiply ko man ni sa tangent, ang left side, makancel ang arc tangent kaya ang tangent of theta is equals to 3 over 2. Amo ni na lambutan niya di, tangent of theta is equals to 3 over 2. Pwede ko na ni siya karon ma-plot sa triangle. Ari, gin-plot niya. Ang theta karon may opposite nga 3, kag may adjacent nga 2 by looking at this relationship. Tangent theta is equals to 3 over 2. The inverse tangent function yields values only in quadrant 1 and 4. Remember nga pareho ni siya sa sine kaina or sa arc sine, galing hindi lang niya included ang negative 90 kag ang positive 90. So quadrant 1 and 4 lang siya. So okay ni siya. 3 over 2, then as shown in figure 16.
on the next page. By the Pythagorean theorem, the hypotenuse is square root of 13. Tapos naman lang na, no? Kahit kung i-complete mo ang right triangle, gamit ka lang Pythagorean theorem. The value of sine is the quotient of the side opposite and the hypotenuse. Masolve mo na karon ang sine theta. Ang sa sulod ni isang parenthesis is arctangent of 3 over 2. Amo naghatag sa imo clue para nga maghimo ka sang triangle. Now, sang na-set up mo na ang triangle, ginkumpleto mo, makita mo na ang sine theta. So therefore, sine of the quantity arctangent of 3 over 2 is equals to 3 over square root of 13. But since bawal ang aton nga denominator nga may square root sign, basi malipat ka mo ha sa sa midterm exam, tanan nga answer nyo nga wala ma-rationalize ang denominator, wala point. Dapat careful gid kamo sa final answer ninyo. Once may makita kamo nga may square root sign pa na siya sa denominator, i-rationalize gid ayon para madula. At least napabalo ko na sa inyo ha. Ang wala ma-rationalize na answer, ang denominator ya may radical sign pa abi, wala point. Okay. Then, letter B, bisan rin na lang taguro asta, kay dugay-dugay makakuan man ko sa isa section. Sa letter B, tangent of arc cosine of negative 5 over 13. Remember nga, ang sa sulod sang parenthesis, ang pares ang tangent is theta. So, pwede tani siya, masiling nga ang theta is equals to arc cosine of negative 5 over 13. So, i-plot natin anay ang cosine of theta, which is negative 5 over 13. Ari siya. Negative 5 over 13. So, kompleto mo tang triangle. Makita ta ang 12. And then, dira ta mabase ang tangent of theta. Ang tangent ta karon is 12 over negative 5. Ay, hapos naman dali, sir. Sine na sa arc cosine. Something muna, pero makuha pa, no? Pero kung kaintindi ka nga ang pares ang tangent is theta kag ang arc cosine sang number is theta, di maidiyahan para sa ni ang arc cosine of negative 5 over 13 ginhimo iya nga a, so tangent of a is negative 12 over 5. Ari pagid nami man ni magawa man ni guro pareho sini finding function values using identities. Pero medyo komplikado gawa because ang arctan sang square root of 3 i-add ko sa arcsine sang 1/3. Remember nga ining mga arctan, arcsine, mga angle na sila. So therefore, cosine of angle 1 plus angle 2. Masulod naman ni karon ang aton to nga cos-sin. Cosine of A plus B, sine of A minus B, mga no? Function of sum of angles. So, hindi nyo gito pagkalipatan. So, ano ginhimo yun for letter A, let A is equals to arctan square root of 3 and angle B is arcsine of 1/3. Therefore, tangent of A is square root of 3. Okay, tangent of A is square root of 3. Ang opposite niya, square root of 3. Ang adjacent niya is 1. And sine B is equals to, from this relationship, sine B is 1/3. Ang ginhimo niya, multiply niya lang sa sine. Ang left side, ang sa right side, multiply man sa sine. So, ang arc sine kag sine, as if, cancels out. So, sine B is equals to 1/3. At least, nabalo ka mo kung paano mag exterminate sang arc sine. Sa mga inverse function. And then sketch both A and B in quadrant 1 as shown in figure 18. So, figure 18, in-sketch niya ang A kag ang B. Vincent? Sir, sa babaw bala sina, sir. Atong sa babaw pa sina nga topic, sir. Oo. Dire. Sige, sa babaw pa, sir. Sa dribble, sir, Dire? Ay, sir. Oo. Paano mabalaan kung diin nga quadrant, sir? Kay, di ba ang cosine negative 5 over 13
pwede man siya sa quadrant 2, pwede man siya sa 3. Cosine, anong i-figure diri? Pwede siya sa quadrant negative 5 over 13. Negative 5 over 13. Remember mo to ang aton nga arc cosine nga dapat 0 to pi lang. Oo, sir. Arang So- apply lang to, sir. Oo, but lingon, quadrant 1 kag 2 ang arc cosine. Sige, sir. Okay. Thank you, sir. Basa-basahon nyo to permi, i-print nyo kung ibutang sa dingding atong summary sang arc inverse function. Di na ta? Ari. So, cosine of arctan square root of 3 plus arcsine 1/3 cosine A plus B. Again, gamitan niya sang ato ang sum of angle. Diba? Cosine of A, cosine of B, minus sine A, sine B, cosine C, no? Kung plus gani, basta cosine o minus. Take up tanan ng nagligan. And then, cosine of A, simpre, dari man siya mabase sa graph sang A. 1 over 2, ari siya. Ang cosine of B, dari naman siya sa graph number 2. Cosine niya is 2 square root of 2 over 3. And then, minus, sang sine of A, square root of 3 over 2, minus 1/3. And then, simple nga algebra. Pang-combine terms, and then, nakakuha siya sa final nga 2 square root of 2 minus square root of 3 over 6. Amo na ning final nga cosine of arctan square root of 3 plus arcsine 1/3. Mga-follow up nyo lang na, araman na sa module. Sa letter B, anong yung problem dito sa letter B? Tangent of 2 theta. Ari, kuha ni galing, no? Gamit kaya gid ni sang identity naman because tangent of the angle here is arcsine 2/5, no? This is the angle. So 2 theta ngita kani sang identity. So ginhimo ya di is tangent, let B is equals to arcsine 2/5 so that B is equals to 2/5. Okay. Sine of B is to sketch angle B in quadrant 1 and use the Pythagorean theorem to find the length of the third side of the triangle. So, tangent given expression is equals to ang theta naton use 2B is equals to ari man no na-derive man ni sa inyong module no ang tangent of ang ginhalinan sini is I think tangent of A plus B. Tangent of A plus B is equal to tangent A tangent B over 1 minus plus ni siya. Tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A tangent B. Okay? But kung 2A or 2B, when A is equals to B, so tangent of B plus B, which is 2B, is equals to, ini mangin B man siya, tangent B plus tangent B over 1 minus tangent B tangent B. So tangent B plus tangent B is equals to 2 tangent B over 1 minus tangent squared B. And this is our tangent to B. Okay, so makita niyo nga pareho di siya. Ari, diri ni naghalin ang iya formula. Okay, use tangent to B. Idugang nyo ni to sa aton nga sin cos cos kag ang tangent pagid. Ang isa pa da is tangent A minus B. Ato man ito sa previous natong derivation equals to tangent A minus tangent B
over 1 na kung plus yan minus na di siya plus na siya no plus tangent A tangent B idugang mo ni ning duwa ni ka formula sa cos na to kag sin. So siling nyo di use tangent 2b is equals to 2 tangent b. So ang tangent b naton is 2 over square root of 21. Amo ni siya numerator 2b over 1 minus tangent squared b. Ang tangent b is 2 over square root of 21. Okay, so because halin siya sa siling di b is equals to arc sine of 2. Therefore sine b okay. Biya mo na yung atom nga b, sine niya ko no is 2 over 5. Sine 2 over 5. Sine b is 2/5. Sketch angle B in quadrant 1 and use the Pythagorean theorem to find the length of the third side. So ang length sini is 5 squared, diba? Square root of 5 squared minus 2 squared, which is equals to square root of 25 minus 4. So therefore this is ang ini nga side is square root of 21. Ang siya din gamit siya square root of 21. 2b sa sini nga formula 2b over 1 minus tangent squared b. Nga ang tangent naton b is 2 over square root of 21. Tapos lang basta makumpleto mo lang ang imong triangle, right triangle, dra ka na lang base tanan sa imong mga numbers. Ang problema lang ini, yung mga may 2, may mga 1/2, no? So pangitaon nyo na to ang mga function of half an angle, twice an angle, kadiba. Okay, so mga follow-up nyo na dayon. It's a matter of simplifying na lang radical kag mga fractions. Ay, salamat. Lapit na lang. Okay, ano pa giti? Okay. Express arctangent u. Let theta is equals to arctangent u. Pag obraya sang triangle, yung substitutan niya base sa given sang u. Kung amo ni ang u, kung amo ni ang 1, therefore ang ini is Pythagorean theorem gyapon, u squared plus 1. Derivation niya. But ang problem is sine of arctangent of u. Since sine theta kuno is u over square root of u squared plus 1 base sa sining triangle. Because sine is opposite, which is u over the hypotenuse square root of u squared plus 1. Sa problem nga, write each trigonometric expression as an algebraic expression in u. Okay, so final answer niya sa letter A is letter A. Okay. Ang sine of arctangent of u is this one. U times square root of the quantity u squared plus 1 over u squared plus 1. So matter of completing the right triangle and then finding the function of sine based sa given. Harap naman natin lang yung concept na mention ko naman. Then, problem solving, away na ko di mahimo, no? Kaya kung mag-different ang problem solving, different naman ang iya sining approach. So, progress check na dayon. Yes. Basta ang tandaan nyo, magsiling gani nga arc sine, ang pari sa sina number. Kaya ang ginapangita, angle. No? Arc cosine, the same. Ang arc sine may range, may domain. Ang arc cotangent, may range, may domain based dito sa aton nga summary. And then ang pinaka-guide siguro
dito sa atong table, and then just remember sang yung ganito ang mga formulas naton, mga pinaka-importante nga formula, no? I-summarize ta, di bala? Sine squared theta plus cosine squared theta equals pila gani? 1. 1. Okay. Basic na siya. So, may derivation di siya. Kung i-divide ko sa r, i-divide ko sa x, divide ko sa y, may ara na siya. And then, may ara siya na tangent squared theta plus 1 is equals to ano? Secant squared theta. Okay, may ara man siya nga cotangent squared theta plus 1 equals Cosecant. cosecant squared theta. So, muna yung mga importante ni siya. And then, may ara kita sine of theta plus beta is equals to ano gani? Sin theta. Sin theta Cosine beta plus sin beta cosine theta. Okay. Sine of theta minus beta is sulihan ko lang. Sin Okay, sin theta cosine beta sin beta cosine theta. Cosine of theta plus beta is equals to cosine theta cosine beta minus sin theta sin beta. Okay, cosine of theta minus beta is equals to cosine theta cosine beta plus sin theta sin beta. Okay, dugang nyo to ang tangent. Ano ganito? Tangent of theta plus beta. Okay, may ara na ito. Sine, may cosine. Ang tangent is equals to tangent theta plus tangent beta all over 1 minus tangent theta times na di plus sa babaw, times na di sa dalong. Tangent beta. And then, tangent of theta minus beta is equal to tangent theta minus tangent beta over 1 plus tangent theta tangent beta. Now, kung gusto mo nga daw ano ni way ka bini kadumdum sini pero kabalo ka nga ang sine kag cosine may formula, so tangent theta plus beta pwede mo gid siya mahimo nga sine theta plus beta over cosine of theta plus beta. So ini may ara ka na sine theta, ang ini may ara ka man cosine. Yay! So substitute mo ni sa numerator, substitute mo ni sa denominator, and then bingo, pwede mo na siya. Okay, kay identity mo sila. So that ends our discussion.